isang psychologist para tanungin kung ano ang kanyang pananaw hinggil sa pagbabawal social media ban sa mga batang edad 16 years old pababa. Ang palagi po nating kausap dito sa programa, si Dr. Camille Garcia. Good morning po, Doc. Hi, good morning, Angel. So nice to be back. Yes, opo, wala muna aking partner, si Kuyang Xander. Opo. Ako, wala. Sabi ko pa, tag-iisa lang. Opo, opo. Dok, eto nga, kasi meron pong panukalang batas sa Kongreso kung saan sinusulong po ang pagbabawal ng paggamit ng SOCMED sa mga 16 years old pababa. So sa pananaw po na isang psychologist, ano po ba or gaano kalaki ang epekto ng social media sa mental health ng mga 16 years old pababa? Okay, kung tatanungin mo yung pagbabawal, sa ngayon mo gagawin yan, medyo mahirap kasi ang dami na talaga na masyadong na-encapsulate ng SOCMED, lalo na yung mga bata. At the same time, syempre, nagamit nga ng mga ibang magulang ang paggamit ng SOCMED as a babysitter para sa ganun mapatahimik yung mga anak nila, or kumbaga sa yun yung kind na makikita lang nila na nasa SOCMED lang yan, hindi yan maglalakwatsa, di ba? Parang hindi pong ganon. So talagang pagdating sa ganyan, oo, maganda yung panukala na makakatulong kasi it can parang prevent yung possibility na hindi ko rin alam kung may study na kung makaka-deter siya ng cyberbullying o kaya naman it can enhance a person's mental health dahil kasi hindi ka nagsa-SOCMED. Pero malaking factor din dahil kasi some people talaga, they use the SOCMED for reasons na talagang to stay connected with families, especially ngayon. Napakarami nating mga magulang na OFW. Yes. Yun lang yung time na parang makikita nila to keep them posted. At the same time, enrich na hindi magkaroon ng depression ng magulang dahil nakikita nila yung mga whereabouts ng anak nila dahil nagagamit ang SOCMED for posting. Ngayon siguro, pagdating sa ganyang pagkakataon, hindi ko rin alam kung paano naman din nila gagawin na maihihinto nila ang paggamit ng SOCMED sa mga ganitong edad dahil alam mo naman ang mga Pilipino napakamaparaan. Correct. Pag binagbabawalan, lalong gumagawa ng paraan para maipagpatuloy. Di ba nga Dok, maisingin natin yung Pogo, di ba? Ibinawal. Pero meron mga fly-by-night, di ba? Oo, totoo. Tingnan mo nga dati, wala namang sugal sa online. Yun. Dumami. Tapos sasabihin mo, piso lang, pwede nang manalo. Bakit hindi ka mag-take ng chance? Lalo na sa mga taong nag-iisip na ito yung paraan para magkapera, di ba? Ganun din naman doon. So, mamaya makita mo, mas marami sigurong inanakaw na oras na gagamitin ang mga cellphones or mga gadgets ng mga gulang nila. Pangalawa, hindi mo alam dahil kasi kung bakit noon sinabi na ang gagamit lang ng FB account yung somebody na hindi na 18 years old up at hindi 18 years old below, pero nakalusot si iba dahil kasi may mga account na ang sinasabi na nila pagdating sa ganun, ang age nila, hindi yun, di ba? Nasa daya at lahat. So, mas maraming risk factors ang tingin ko. So, pagdating sa ganyan, mas maganda siguro na ibang pamamaraan para sa ganun, mas mahikayat sila na magkaroon ng preventive measures, yung sobrang paggamit. Hindi yung pagpigil ng gamit, kundi yung pag-control ng paggamit or magagawa ng paraan na merong mga ibang afternoon activities or yung after-school activities sa mga bata, which can lead them na parang hindi na magsa-SOCMED to kasi may mga ganitong activities, di ba? Kumbaga parang limited yung kanilang screen time. Yes. Parang siguro pagdating sa ganyan, ako gugustuhin ko na lahat pwede lang pag sinabi na ganitong pagkakataon, lahat ng mga 16 years below naka-register. Pero ang gamit lang nila between 5 o'clock, 6 o'clock, tapos biglang mamamatay yung nila, yung paggamit yung gano'n, yung tipong mga ganong klaseng possibilities. But to really say to stop using SOCMED, it's so impossible, especially para sa ating mga Pilipino. Okay. Doc, makakatulong po ba or makakatulong ba sa psychological development tayo pag-usapan natin yan, Dr. Camille? Ano po ba ang panganib kung masyado pong maaga na nalalantad sa social media yung mga kabataan? Okay, siguro one,
Ako nakakagulat dahil kasi ang meron tayong tinatawag na copycat syndrome, and copycat syndrome entails yung lahat na nakikita sa SOCMED ginagaya. So Mm. sometimes they idolize a lot of people to the point na parang nagagaya pati yung hindi magandang ginagawa ng mga iniidolo nila. Katulad na alam naman natin na merong mga pagkakataon na yung ibang mga iniidolo nila biglang nagko-commit ng suicide, tapos sasabihin nila bakit ganun. And then they turn out to magiging depressed. And then, yung paggamit din ng SOCMED na parang to keep posting mga possibility na it will entail yung parang ang feeling mo sa sarili mo pangit kasi ang tingin ang dapat ang itsura mo masyadong ay ganitong kaganda. At Mm. pag hindi ka maganda ganito mangyayari sa 'di ba yung mga tipong ganon. So 'di ba parang nawawala yung self-confidence mo, Yes. yung self-esteem mo dahil kasi pag nag-bash ka ng pictures na nag-post ka ng pictures na kahit sasabihin mo medyo top heavy, Oo. tapos ginaya mo yung idolo mo, tapos ang mangyayari instead of getting supposed to be praises na ay ang galing ginaya si ganito, sasabihin ang laki-laki mo tapos ginaya mo pa, anong tingin mo sa sarili mo, di ba? Yung mga tipong Mm. mas nakakakuha ka pa ng mga negative na mga comments. And at the same time, siguro pagdating sa ganyan, it's not only about cyberbullying that can really that can be of parang great use sa mga tao na talagang gusto ka lang may masabi lang. At the Mm. same time, may mga pagkakataon din na parang it's a form of parang you are being compared to Opo, your opo. relatives because si relative na ganito honor, ikaw hindi. Si relative Mhm. ang daming medal, ikaw bakit ganon? Ay, mas marami kang time sa ganito, bakit ganyan? Di ba yung mga tipong nakukumpara ka? And Mm. as far as I know, also using the SOCMED, especially yung AI, hindi ko rin maintindihan na meron na ngayon na nagbo-boyfriend ng AI. Mhm. Boyfriend na Tapos AI. oo, friend na AI at do'n nila Oo. sinasabi yung problema nila imbes na sa Oo. magulang nila sabihin yung problema. And remember, etong mga wala namang feeling siya. Siyempre Correct. parang ano yan naka-stereotype na kung ano yung sasagutin nila sa'yo. So Mm. bakit mo bakit ka maniniwala sa lahat ng sinasabi ng mga yan? Yun yung nagiging problema natin. Kaya kung minsan nakakatakot din na bakit itong mga anak ko mas nag-i-indulge sa ganito dahil feeling nila meron silang kakampi. Correct. Samantalang kami yung tao na dapat mag-communicate. Ang hirap din kasi sa SOCMED, Dr. Camille, ito po yung nagse-set ng standard, 'di ba? Nabanggit mo kanina, bakit ganito yung itsura ko? Hindi, 'di ba? Kumbaga parang maano ka mag-post kasi sa SOCMED dapat ganito. Ito yung itsura mo dapat, 'di ba? Kasi pag hindi, ay kukutsain ka. Oo, kaya nga 'di ba lahat ng klase ng lahat ng tao ang ginagawa lahat ng klaseng pagfi-filter ng mukha nila ginagawa nila para pag pinost nila sa SOCMED magaganda itsura nila. Tapos 'di Oo. ba, nakakalungkot naman lalo na yung iba na Yes. using SOCMED as a form of to get a possible match. Tama. Tapos pag nakita mo dismayado ka kasi filtered lang pala yung mukha. Yung Mm. mga tipong gano'n. Ay, Dok, ano naman po yung magiging dapat papel ng mga magulang sa pag-monitor or paggamit ng SOCMED ng mga kabataan? Lalo ngayon yung mga bata parang masyado po silang malihim, 'di ba? Ayaw nag-share sa kanilang mga parents kasi parang naiilang na sila, feeling nila adult na sila. Okay, siguro pagdating sa ganyang pagkakataon, unang-una kung gusto mo na talagang kontrolin din yung pagso-SOCMED ng anak mo, ikaw mismo bawasan mo rin. Mhm. Dapat may time na mag-digit, mag-set boundaries. Like for instance, if it's during the time na you eat together, no cell phones, no gadgets, parang ganun. Kasi it's a time for us to discuss a lot of things. Discuss about what's school, about yung mga plans natin, yung mga tipong ganun. Second, siyempre bilang isang magulang, you should try your best to monitor, not to spy on our children, but to monitor. Kasi sometimes there's a big difference between yung iniispiyahan mo yung anak mo at Ini-stalk. saka yung i-stalkin mo pa. Tapos ang gagawin mo pa, when you talk to your children, instead of saying na parang, I heard ganito na ganito lang yung anak, ay meron pala kayong event nakita ko na may nag-post ng gano'n. Hindi yung pagdating sa ganyan na pag kinausap mo yung anak mo na, bakit? Pero pala ganito, ba't hindi mo sinasabi sa akin? Bakit hindi mo pa? Di ba? Mga tipong gano'n, interrogating ang dating, Mm. instead na talagang parang friendly manner mo kinakausap na parang as a parent. Mm. You also try yourself to set certain boundaries
para sa gano'n naman, mas magdi-discuss yung anak mo sa'yo rather than na magtatagod at maglilihim ng kung ano yung mga plano niya. Correct. Kasi pag ganun ang atake ni mama, lalo maglilihim yung anak, di ba? Kasi lagi ako inaaway ni mama eh. Huwag ko na lang sabihin sa kanya, doon na lang sa BFF ko. Oo, di ba? Kaya yun yung nakakalungkot kasi in the event na merong mangyari, parang ang ganda ng sagot ng magulang, hindi ko alam. Yes, oo. Laging ganun. Wala ko, parang, ano nangyayari na pala yan, bakit gano'n, di ba? Mga tipong, mga gano'n ng mga linyahan, di ba? Kaya mahirap. Ang sabi po ng komento dito, kung lilimitahan naman daw po ang paggamit, parang malalabag naman daw po ang karapatan ng ating mga kabataan para magkakaroon daw po ng limitasyon sa freedom of expression. Ano po ang masasabi nyo? Okay, kung sasabihin mo na talagang hindi natin gagawin yung limitations na ganyan, para mo na rin sinabi na pwedeng bigyan mo ng pagkakataon yung anak mo na sagutin ka. Mhm. Diba, every now and then, we always set boundaries and limitations to ourselves even. Diba? Para ikaw mismo sasabihin, hindi pwede yung gawin sa akin, diba? O ikaw na kayo set ng boundaries. What more, ito, hindi naman para sa kaisisira mo. Sa ikabubuti rin ng mga anak nyo. Kaya nga, ang mangyayari niyan, bata pa lang, you set the certain ideals or you make it a point na maging habit din ng anak mo na ganito lang yung limit natin sa paggamit ng ganyan. Para sa ganon, maiintindihan mo kung bakit ang paggamit ng SOCMED is supposed to be a tool for information, for knowledge, for connecting, and not to do something bad about other people and bad na magkakos na dahil kasi kagustuhan mo yung ginagawa mo. Ang ganda nun, Doc, yung sinabi mo magkaroon ng boundary, di ba? Kumbaga kasi dapat yung mga magulang, sila yung magsisilbing role model doon sa kanilang mga anak. Hindi yung nakaharap mo yung anak mo, ikaw din sidot-dot ka ng screen, di ba? So paano mo mai-impose sa anak mo na magkaroon ng limitasyon sa paggamit ng SOCMED kung ikaw mismo ay hindi naman ganoon? Totoo. Kaya nga, kahit pa paano, diba, ang hirap na nga sa mga kabataan ngayon or even sinasabi nga nila sa Gen Z, napaka-limited ng social skills. Tapos, hahayaan mo pa na during the time na you're together, ang kausap mo nakaharap din sa cellphone. So, sabi ko nga, ito, napaka-konti na lang ng ano na to, na parang rule. Walang magsatalk during meal time, during kainan natin, parang gano'n. Opo. Siguro, panghuling mensahe na lamang po, Doktora Camille, para po sa mga nanay, mga kabataan na nakikinig po ng ating programa. Siguro napaka-importante pagdating sa ganyan na hindi lahat ng sobra mayroong consequences and lahat ng kulang may consequences din. So siguro dapat intindihin natin kung paano natin babalansehin para sa ganun, hindi lang yung ating physical health ang magiging maayos, kundi ang ating emotional at psychological na health ang importante. Because when you talk about all these things, it concludes na it's not about physical health at all. It's about mental health, which is our greatest wealth. Ayan, with that, Doktora Camille, maraming salamat po ha sa inyong palagiang oras. Ito po sa aming programa. Huwag po kayo magsasawa. Ayaw naman, Angel. Thank you so much for the privilege na binigay mo sa akin. Sa ulitin, thank you so much. Sa ulitin po, God bless po. Okay. Yan mga kasama, si Dr. Camille Garcia, isang